till the sky was falling. Held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Didn't think you'd wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling. Held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Didn't think you'd wake me with a kiss like this. You love me fair. And welcome po sa inyo pong graduation ceremony. Ang TESDA o ang Technical Education and Skills Development Authority ay ang isa sa sakay ng ating pamahalaan na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon, teknikal at vocational. Ang tutulong sa pangangailangan ng ating mga industriya sa ating bansa, maging sa ibang bansa at higit sa bawat Pilipino. Ang ating hinanggang na talumpay. Welcome to the graduation tulungan ng ating butiing Congressman, ang bagong tondo, bagong Kongreso, Congressman, palagpakan po natin, Ernest Judicio. Inaayak po, kami po ay lubos na nag-agalak sa inyong walang sawang pagpapala. Ngayong araw na ito, nawa ang pagtatapos ng aming bagong tondo skills trained scholars ay maging matagunan. Pinipili po namin pagkakataon na ito ay ang aming butiing Congressman Ernest Judicio na sana'y marami pa siya pabigyan na pagkakataon tungo sa isang bagong tulo. Ang lahat na ito ay alam namin sa inyo. Maraming salamat po. At kapinigin po natin ang punong barangay mula po sa barangay Rock Oak Chairman Niako Judicio. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na open na po. Po ng aming district director na si Director Loriel Judith Marie Iwanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, napapasayaw ko sa tugtog na yun lagi. Magandang hapon. Bagamat mainit yung panahon, mas mainit naman yung pagtanggap niyo sa akin. Kaya palakpakan niyo naman yung mga sarili. Inang muna sa ating founder, kapito kanina ng Excelsior, palakpakan si Sir Vic D. Yan ang big boss ng Excelsior. Very humble entrepreneur, and of course, his lovely wife, si President Edhel Puwadi from Isabela. Ayan, ang boss natin sa Excelsior, ang kapartner ng inyong congressman. At syempre yung rockstar natin na grabe yung palakpak niyo sa kanya kanina, kay Sir Anthony Caluwag. Palakpak niyo. Sir Anthony, mukhang mahal na mahal kayo ng mga batang tulo.
Thank you very much for taking care of them at naturuan mo sila. At ngayon, mga drivers na kayo, marunong ba kayo magpaneho? Pwede na ba akong sumakay sa inyo? Sir, pwede na ba? Sige. Pasakay ako sa inyo papuntang Jollibee Makameriendahin tayo pero wag sa bahay. Okay, and also sa ating test the representative, si Ma'am Cristalyn Cabaga. Ma'am, in behalf of the Office of Congressman Ernie Silicio, I'd like to say thank you also sa TESDA or kayo po yung tulay para makapagbigay tayo ng mga scholars at new training sa mga bata. Thank you very much sa TESDA, kay Sir Anthony, and of course sa Excelsior na always support the Office of Congressman. Okay, natuto ba naman kayo? Pero ang importante, alam nyo, kilala nyo ba tatay ko si Jonix? Alam mo, yung tatay ko lagi sa akin tinututo. Kasi nag-aral ako, pangarap ng tatay ko noon mag-aral sa University of the Philippines, sa Diliman. Hindi ko makikikwento ko sa inyo. Ito, scholar na rin kayo parang education din. Kung makikikwento ko sa inyo, yung tatay ko, yun ang frustration niya Maraming hindi nakakaalam. Alam mo, nakapasa siya sa UP, sa kursong gusto niya, fully scholar, libre, pero hindi siya nakapag-aral sa UP. Bakit? Dala ng kahirapan. Hindi naman kaila sa inyo, hindi naman laki sa yaman ng tatay ko. Kung kilala niyo yung nanay ko rin ko, yung lola ko na nanay ng tatay ko, simpleng tindera ng hipon sa palengke. Doon sa Pretil. Gusto ko lang ma-share sa inyo na dahil frustration niyo, nung naging junior niya ako, napanganak na ako, talagang pinag-aral ako ng tatay ko sa UP. Hindi magaling mag-aral sa UP. Unang-una, hindi naman kami di aircon doon, katulad ng mga ibang private school. Pinagawa ni Yorme, doon sa Saragosa, Almario, air continuous na doon. Air continuous. Pero, nung nag-aaral ako sa UP, bagamat mahirap, bagamat hindi madali, kaya ko sinishare sa iyo, isa ang laging binili ng tatay ko gusto. Kahit mahirap mag-aral, kahit mahirap ang pinagdadaanan nyo, importante sa lahat ng ginagawa mo sa buhay, kailangan masaya ka. Kailangan mag-enjoy ka. Kaya, doon naman ako natutuwa nung tinawag nyo si Sir Anthony na nagpalakpakan kayo. Mukhang successful yung program nyo. At habang natututo kayo sa driver's ed nyo at naging marunong na kayong mga magmaneho, naging masaya naman kayo sa programa na inalay nyo ng Congressman. Yun lang yung gusto kong ma-impart sa inyo. That in anything you do, be it education, business, negosyo, kung kahit balang araw, maging hanap buhay nyo yung pagmamaneho. Public transport, heavy equipment, o kahit pang pasyon-pasyon sa pamilya, always put joy. Yung bang ngiti sa bawat araw. Tulad nito, napakainit. If I may share sa inyo kanina, nanggaling ako, almost 800 people, tinubok ng apoy yung bahay nila at lahat ng inipon nila doon sa Isla Puting Bato. Kanina nakatapos kami mamili ng tulong sa kanila. Sa maliit nating kapangalan, nagbigay lang tayo ng food boxes. Natuwa naman sila, naglaan ako ng 5,000 pesos yung sa bawat isang pamilya. Hindi sapat, pero at least simula para makaparang sila. Pero alam nyo, nakita ko, kahit nakalugmok yung buhay nila ngayon, nung nakita nila ako, nakangiti pa rin sila. Yan ang tatak ng Pilipino. Mahirap man ang buhay, marami man tayong challenges sa pag-aaral, continuous learning sa sarili natin, pero ang Pinoy, laging positive thinking, positive outlook, at we always put a smile, not only sa sarili natin, pero kung hindi doon sa kapwa na mga kasalubong natin. Kaya ang batang tuloy na gusto ko. Lagi tayong napipindisan. May taxi driver na alala mo, sasakay ka, 10 kayo sa bundok. Ayaw ko na. Hindi ba may ganun tayong stigma
O minsan iniisip nila sa tondo, delikado, may hold-upper. Yun po yung vision ng inyong congressman. At kasama na rin kayo ngayon nun. Yung bagong tondo program, kung saan hindi siya political campaign. Yun ay programa kung saan nais natin baguhin at pagandahin ang tondo. Yung imahe ng tondo. May oras ba kayo magkwento ko sandali lang? Konting-konti lang. Yung mga programa natin. Hindi kasi gusto kong malaman ninyo, marami dito sa tondo, hindi pa nakakaalam. O sige, tignan ko lang ha. Kung talagang mga taga-tondo ba kayo? O sige. Kung talagang taga-tondo kayo, alam niyo ba kung nasan yung Pretil Market? Palengke ng Pretil. O, nakatayo pa ba? Hindi na. Taga-tondo nga kayo, nasulog eh. Pagtawid ng Pretil Market, hindi ba meron dun yung bagong tayong Jollibee? Nakita nyo? Nakakain na ba kayo dun? Hindi ba? O gusto nyo kumain mamaya? Nasaan kamay? Okay. Basta nilibre nyo ako. Pagtawid ng Jollibee, makikita mo dyan yung tanggapan ng mga dating congressman. Alam nyo yun eh. Ang tawag nila dati nun yung Bulwagan Tondo. Dati tahanang masa. Alam mo yung dalawang congressman natin, yung dalawang nauna sa akin, mataas po ang paggalang ko. Kahit kung saan ko sila makita, ang akala kasi nung iba nasanay sila sa politika, na ang mga politiko lagi nag-aaway. Eh ako po hindi. Tuwing makikita ko yung dalawa nating nakaraang congressman, nagmamano pa ako tsaka sumasaludo ko sa kanila. Dahil sila, ibinigay nila ang the best na service na kaya nila para sa batang mundo. Palakpakan din natin sa inyo. Pero ngayon, yung tawag natin sa mga dating tanggapan ng congressman, naisip ko, dati kasi plaza yun eh. Ang tawag nila doon, sino matatanda na dito? Wala na amin. Ang tawag nila doon sa plaza na yun, tawag doon, Plaza Rizal. So, sino nakakaalam? Ay, alam, bata ka pa, alam mo Naisip ko, marami kasi nagtatanong, Ernix, gagamitin mo bang opisina mo rin yun? Sabi ko, huwag na. Kasi yun, plaza para sa tao. Ang naisip ko, hindi kaya maganda ibalik natin para sa mga tao. Tingin niyo maganda yun? O, yun ang ginawa ko. Kaso, sabi ko, ibabalik ko para sa tao, plaza lang. Okay lang, pasyalan. Pero, hindi kaya dapat magpatayo tayo doon ng bagong pasilidad na pakikinabangan ng mga taga-tondo. Eh, naisip ko ngayon. Eh, tagal ko naging konsehal nyo. O, isang dekada akong konsehal nyo. Yung tatay ko rin. Ang pamilya namin ang tagal-tagal na dito sa Tondo bilang lingkod bayan. Napuna ko ang problema natin dalawa. Yung immediate problem, bukod sa education o kabuhayan. Unang-una, financial na tulong. Marami kasing mahirap. Kaya ginawa ko yung programa natin, Ayuda ni Kong Ernix. Kung saan kahit sino, walang padrino, walang chairman, kagawad, mayor, vice mayor, walang congressman. Basta nangailangan ka, punta ka lang sa opisina namin sa Baldassaro. Lahat ng batang Tondo, tutulungan ng ayuda ni Kong Ernix. Kailangan alam niya. O kaya wag naman may kaanak, kaibigan kayo na kailangan. Ituro nyo lang yung opisina namin. Ang pagtulong namin, tuloy-tuloy. Lagi kong tinatanong, pag may payout kami, yung ayuda, ilan sa inyo ang nakatanggap ng tulong? Una, for the first time. Eh, siyempre, marami magtataas. Yung iba, sino nakatanggap ng pangalawang tulong? Konti na lang magtataas. Gawa ng nahihiya, pabalik-balik sila eh. O ilan na nakatanggap ng 3, pang-4 na tulong? Nahihiya na lahat. Gawa na nga akala nila, pagpabalik-balik sila, hindi na tama yung ginagawa nila. Sa akin po hindi. Isa lang ang sinabi ko sa mga nangangailangan at bumabalik ng tulong sa amin. Hindi po kami magsasawang tumulong sa lahat ng bata. Pangalawang problema na natin, yung pang-diagnostic natin.
Alam niyo yan. Mayaman, mahirap, middle class, kahit sila ma'am at sir, kailangan natin ng pang-laboratory. Yun ang nakita ko napakalaki problema. Kaya tanong, yung laboratory ba may bayad o libre? May bayad. Mahal o mura? Hindi naman. Mapapamura ka lang sa mahal. Kaya yun ang naisip ko, isang kailangan dito sa mundo. Hindi ako habang buhay magiging congressman nyo. Pero doon sa maiksing panahon na nandito ko, ang pagsuman ng isang bagay, o legasiya namin, kung mapapakinabangan ng mga taga-tuloy. Na tuloy-tuloy, kahit wala na ako dito. Yun ang pinatatayo natin doon sa tapat ng retail market o tanggapan ng mga dating congressman. Tatawagin natin Bagong Tondo Health and Wellness Center, kung saan ang lahat ng laboratory at diagnostic ng senior citizens at mga batang Tondo libre na para sa inyo. Ngayon, pangarap ko lang dati, nung konsel ako, hindi ko alam paano gagawin. Mana mo, dahil sa tulong ng ating Panginoon at tulong ng mga batang Tondo, yung dating imposible, ngayon, ilang buwan na lang, bubuksan na natin Bagong Tondo Diagnostic Center para po sa inyo. Eh, kaso may problema rin, yung mga mahilig naman sa chicharong bulaklak. Yung mga mahilig din sa empty lights. Hindi naman, yung mga senior citizens natin na i-injure at yung mga inaatake, laging problema nila yung pang-therapy nila. Alam niyo ba yung pang-therapy? May bayad, libre. Bukod sa mahal at may bayad, hindi mo isang beses gagawin. Gagawin mo linggo-linggo hanggang gumaling yung pasyente. Tama, mali? Gusto nyo, libre? Maswerte tayo. Sinama mo na doon, libreng physical therapy para sa lahat ng bata. Okay ba yun? Ayoko kainin yung oras yung graduation nyo to eh. Ang dami mong pinatatayo na hindi pa nalalaman ng batang Tondo. Isa na lang, bukod pa doon sa marami kong ginagawa, naalala niyo yung complex natin? Alam niyo ba yung complex? O tanong, nakapag-swimming na ba kayo doon? O, subukan nyo ngayon, magkakabukol kayo. Walang tubig. Yung Tondo Sports Complex natin, wala po tayong sinisisi. Yun ay naluma dahil sa panahon. Pero tulad ng pinangako ko na nangangampanya ko, pangarap ko gawa ng batang congressman pa ako. Sabi ko, magpapagawa ako ng bagong sports complex para sa mga bata. Doon nangangampanya ako, sinasabi nila, puro pa pangako. Wala yan, hindi niya kayang gawin yan. Puro pa pogi lang yan. Ganun ang pinipintas. O yung dating sinasabi nilang imposible, ngayon, ilang buwan na lang po, kung may oras kayo, inaanyayahan ko kayo. Sa harapan ng simbahan ng Tondo, silipin nyo, tinatayo na kayo at malapit na magawa. Tatawagin natin, Bagong Tondo Sports Complex, kung saan may bago tayong swimming pool, bagong indoor basketball court. Hindi yung ganito yung parang pang-PBA, yung tablay na pag at may mga bleachers, locker room, shower room, senior citizen center, youth center. Meron pa tayo doon na sa pinakatuktok, ang tatawagin natin doon yung mga modular multipurpose hall. Kung saan birthday, binyagan, kasalan. Tayong mga taga-Tondo, sanay tayo sa ilalim lang ng tolda eh. Talo-talo na. Pero hindi ko maganda na sa mahalagang araw ng buhay natin, meron tayong pagdadamusan, libre, fully air condition, may chandelier kayo, at pag inimbitan niyo yung congressman nyo, may regalo pa kayo. Hindi, alam nyo, nakakatulong pag-usapan, pero dating imposible. Ngayon, darating yung panahon, tapos na ang termino ng inyong congressman. Pero kahit pa paano, maaalala nyo ko na yung mga iniwang kong gusali, napapakinabangan nyo ng ilang dekada at maging mga anak ninyo. Hindi ba yun na lang ang ikatataba ng puso ko na maaalala nyo pagdating ng panahon? Okay ba yun? Maraming barangay hall, maraming
ang Plaza Hernandez na pinagagawa ng inyong congressman din, katulad ng ginawa ni Yorme. Alam niyo yung Plaza Moriones? Yung Plaza Hernandez na nasa tapat ng simbahan ng Tondo, na luma at nabulok, tinambayan ng mga vendor, hindi magamit ng mga batang Tondo. Ngayon, binalot ko ng yero, pinagagawa na underground light with music fountain, masisilayan nyo gabi-gabi, pasyalan na libre ng lahat ng batang Tondo. At least kahit pa paano may luneta na kayo dito sa Tondo. Hindi, gusto ko lang sa inyo i-share. No, bilang mga batang Tondo, pasensya na kayo ha, sir. Nanakaw ko yung oras ng Excelsior ha. I really want you to know. Gusto kong malaman kung ano yung ginagawa ng congressman ninyo. And I want to inspire you. Hindi lamang kaming mga congressman o mga lingkod bayan ang pwedeng may magawa sa komunidad natin. Kayo, bilang batang Tondo, I challenge you. And I welcome you sa programa ng Batang Tondo. Sumama po kayo sa akin. Kailangan to ng bata, makisig, at visionary ng mga batang Tondo na naniniwala na ang Tondo pwede nating pagandahin, na ang Tondo pwede nating bigyan ng bagong kulay, na posible pala ang isang bagong Tondo. Pwede? Oh, I hope I inspired you. Basta hindi dito nagtatapos. At pwede ba akong maglambing sa inyo? Ma'am sir, last na to ha. Pasensya na kayo kasi mahilig ako makipagkwentuhan eh. Pwede ba akong maglambing sa inyo? 3 lambing lang to ha. Sana maaalala nyo. Unang lambing. Taga saan ba kayo? Meron bang mga taga zone 1, zone 2 dito, zone 3? Ayan, mga 4, 5, 6, mga taga-Dagupan, zone 6, zone 7, yung mga kapitbahay ko, zone 8, zone 9, mga taga-Balot, sino? Taas ang kamay. Ayan, halo-halo kayo sa iba't ibang panig na Tondo. Unang lambing ko, pwede ba sa Delpan, sa Velasquez, Bangusay, dito sa Bitas, sa Balot, sa Quezon City, Makati, o kahit sa Amerika pa. Pwede ba pag nagkita tayo, papatiin yung congressman nyo? Promise? Bakit sinasarot nyo lang ako ha? Hindi, kaya ako sinasabi yun. Kilala nyo tatay ko, hindi? Kung kilala nyo si Jonix, nagmana ako doon. Hindi po kami yung mga politikong matataas. Kami po pangkaraniwan lang. Batang Tondo. Kaya huwag kayong mahihiya sa akin. Sa akin, libreng kumamay. Libreng magpa-selfie. Libreng yumakap. Libreng umis. Ma'am sir, binata pa ako ha. Pero gusto ko lang palaman ninyo, pwede nyo ko lapitan. At pwede ba, kahit saan tayo magkita, papatiin nyo ako? Mamis, eto magandang tanong. Pag nakita niyo ako nakapila sa Jollibee, paano na? Kaya sige. Pag nakita niyo ako ito galing na sa akin Ma'am sir, kasali kayo dito Saka si Sir Anthony. Pag nakita niyo ako kahit sa panig na mundo nakapila sa Jollibee, inilibre ko kayong lahat. Hindi na ako napasok ng Jollibee. Hindi. Basta nakita niyo ako galing Pilipino yan. Hanggang meron lang din naman ako. Basta nakita niyo ako sa Jollibee, McDonald's, Max, Shakey's, kahit saan yan. Lambingan lang yan. Parang tayong isang pamilya. Sagot ko ang kinakain niyo, pati dito. Promise ko yan. O basta papatiin niyo ako Okay. Pangalawang lambing. Aamin kayo Bawal magsinungaling Taas ang kamay, mga marites. Mga marites. Taas ang kamay. Tamo. Loud and proud. Sir, marites po ako. Kung marites kayo, may mga cellphone ba naman kayo?
Taas ang kamay may cellphone. O, ba't yung iba wala? Sino walang cellphone? One time to ha. O, sino walang cellphone? Sino walang cellphone? Wala kang cellphone? Mamaya pumunta ka sa tutupan. 50% off. Ang pasok mo sa wakali lang. Libre. Hindi, kung may cellphone kayo, may Facebook ba naman kayo? O, dun sa Facebook nyo, pwede ba i-type nyo Ernix Judisio? Nakapagano na ba kayo? Like and share nyo. Hindi, bakit ko ba sinasabi? Siyempre, malaking tulong sa akin yun. Pangalawa, thank you ma'am. Pangalawa, gusto kong malaman ng mga batang Tondo, may programa pala si Congressman na ganito. May isulat pala siya sa TESTA kung saan pwede rin kami matutuman baliho. Meron pala siya ng programa na ayuda ni Kong, kung saan walang padrino, lahat na sa nangangailangan ay financial na tungkol kayo kay Congressman. At gusto ko na rin banggitin po sa inyo, yung guarantee letter na program ng inyong Congressman. Ito kasi malaking problema ko. May programa tayo at may pondo tayo, hindi nalalaman ng batang Tondo. Nung isang araw lang, nag-iikot ako doon sa Patay, nagbayad sila, 160,000. Sabi ko, namatay yung pasyente. Sabi ko, o saan kayo kumuha ng pagbayad? Kung nangutang po kami. Sa hospital kayo? PGH. Sabi ko, kayang-kaya kong bayaran sana ng buo lahat ng hospital bill nyo kung nalaman lang nila na may programa pala ako na guarantee letter. Yung guarantee letter ay programa hindi lamang ng inyong Congressman. Programa yan ng Department of Health at ng buong Pilipinas, lahat ng Congressman. Pero sa akin po, nagsisikap ako araw-gabi doon sa batasan para madagdagan yung pondo natin para sa guarantee letter natin. Hindi lahat ng Congressman, maraming pondo para sa guarantee letter. Kaya ako ay proud to say, marami 100,000, 300,000, nung isang araw 500,000, o kahit 1 million pesos, binabayaran po namin yung hospital bill ng pasyente. Basta nasa National Government Hospital. Alam niyo ba yung Jose Reyes? O, alam niyo ba yung Tondo Gen? O, alam niyo ba yung orthopedic sa Banawe? O, Children's Medical Hospital, yung malapit sa Circle. Alam niyo ba yung PGH? O, ang daming na hospital ng taga-Tondo doon. Alam niyo ba yung Heart Center? Lung Center, Kidney Center. Lahat po yan, ilapit po ninyo at ipaalam ninyo sa mga kapitbahay ninyo. Kailangan po tulong nyo. Gusto ko maabot sila. Ayoko mangutang sila para makapangbayad lang sa ospital. Nandito po yung Congressman mo. Handa kong bayaran ang lahat ng hospital bill. Kaya po ako kumuha ng pondo, nag-guarantee letter para sa inyong lahat. Para po lahat. Ma'am, pasensya na, nataglan ako. Okay na, basta tignan niyo yung Facebook natin at ipaalam niyo yung mga programa. O, huling lambing na. Huling lambing na. Umaga, tanghali, gabi, o kahit bago kayo matulog, isang beses lang sa isang araw. Pwede ba isama naman ninyo ako sa mga panalangin ninyo? Pwede? Kaya ako hinihiling yun. Hindi kasi madali yung pinatahak ng landas. Bagamat lingkod bayan yung Congressman nyo, ang iniisip namin programa at serbisyo. Kasama sa trabaho namin ang pamumulitika. Kasama dito ang paninira, kasama dito ang dumi ng politika. Alam niyo naman yan, hindi naman bago sa inyo yan. Lahat na ng pintas tinanggap ko eh. Lahat na ng pangungutya, lahat na ng chismis. Na-chismis nga ako dahil pinata ko, bakla pa raw ako eh. Hindi ko maintindihan sa mga to. Kaya nga sinabi ko nila, mga type yata ako dito mga to eh. Hindi, I just want to share to you. Gusto ko lang ipalam sa inyo. Pwede ba sa lahat ng paninira nila,
Hindi ko naman sila kayang sagutin. Pwede ba maging kakampi ko kayo para depensa ka naman ako? Totoo yan? At ipapanalangin niyo ako ha. Kasi hindi ko kakayanin mag-isa. Ang baguhin ng mundo is a challenge in itself. Pero dahil sa panalangin ninyo at kung sasama kayo sa akin, walang imposible. Yung dating imposible, magagawa natin lahat. At siyempre, magagawa natin yung bagong mundo na pinapangarap natin ng Diyos. Pasensya na kayo ha. Napadaldal ako sa inyo ha. Sir, maraming salamat sa oras. Ma'am and sir, marami pa tayong programa mga susunod. And mananatili po ang respeto ko sa bawat isang batang mundo. At nandito lang ako sa lahat ng laban niyo sa buhay. At kung hindi naman kalamisin sa inyo, gusto ko lang sabihin na mahal ko po kayo lahat. I love you.